May tanong sa akin, magandang araw. Lunes na po ng umaga namin kayo padadalhan ng summon letter sa inyong barangay upang mapag-usapan ang gaganaping huling pagdinig kasama si barangay chairman at ang aming representative na lawyer. Dala na rin po namin ang mga legal na dokumento at papel na ebidensya ng inyong pagpapabaya sa utang. Hihintayin po namin kayo sa Lunes, October 21, 2025 sa oras na 10 a.m. to 1 p.m. Aasahan po namin ang inyong pagdalo sa gaganaping pagpupulong. Tumawag sa numerong ito, 0909. Paano, Sir Ray, pag ganyan ang text sa akin? Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Dito po sa video natin ngayon, aalamin natin kung gaano katotoo po yung pinadala sa inyong mensahe. Kasi sila daw po magpapadala ng summon eh. So may karapatan po ba sila? Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadalang mensahe. Ano po? So, sabi nga po, sa Lunes ng umaga daw po, no, kayo padadalhan ng summoned letter sa inyong barangay, no, upang mapag-usapan ang gaganaping huling pagdinig kasama si barangay chairman at yung kanila daw pong representative na abogado. At dala na rin daw po nila yung mga legal na dokumento at papel, no, na ebidensya ng inyong pagpapabaya sa utang. So hihintayin daw ho kayo sa Lunes, October 21, alas 10 po ng umaga hanggang alauna ng aasahan daw po ang inyong pagpunta ron, no, sa pagpupulong na yon. So may pinalagay pang number. Okay, simulan po muna natin dito sa Lunes ng umaga namin kayo papadalhan ng summon letter. Okay, una, anong karapatan nila para magpadala ho ng summon? Okay? Tapos, ipadadala daw po sa barangay. Mario Joseph naman. Sorry for the word po Napakatanga nyo talaga. Kayong mga bugok at abusadong online lending apps. Kayo magpapadala ng summon doon sa barangay. Ba, matindi kayo. May sarili kayong gobyerno. Ibang klase, no? Kakaiba talaga kayo, no? Napaghahalata talaga, wala kayong alam sa pagpapautang. Wala kayong alam sa mga batas. Mga siraulo kayo. Diba? Paulit-ulit sa mga video natin ano sinasabi ko. Pagka juridical entity, no, hindi na kayo dapat dumadaan ng barangay. Bakit? Kasi may kakayanan kayo, no, bagbla, diretso sa small claims court. Mga siraulo kayo. Tapos dadalhin nyo pa yung representative, yung abogado. Mga bugok talaga kayo. Kung sa small claims court nga hindi pinapayagan ng abogado, sa barangay pa, aba matindi. Tapos eto pa ho. Dala daw po yung mga legal na dokumento. Napaghahalata. Hindi po ba? Paano kayo magdadala ng legal na dokumento? Wala naman kayong dalang dokumento talaga. Sige, pagpapatunay nyo? Nasa apps lahat. Mga bugok. Sige nga. Asan nyo pinirmahan ng mga kliyente ninyo? Sige nga ho. Kilalakas nyo magsalta ng ganyan. Ala naman kayong pagpapatunay. Paano nyo patutunayan na may pinirmahan yung kontrata sa inyo? Sige nga. Tapos sasabihin nyo pa, ebidensya ng pagpapabaya. Sus Mario Joseph. Kayo, sige, pakita nyo, parinig nyo lahat yung mga recordings nyo. Para kayo makalaboso, mga siraulo kayo. Sige nga. Kung ako tatanungin, recordings nyo, hihingin ko. Kung meron kayo nun. And definitely, hindi nyo paparinig yun. Kasi puro kawalang yaan lahat ang maririnig dun. O di kayo na diin, mga siraulo. Di ba? Tsaka ito pa.
Ang hihintayin, Lunes, October 21. Tingnan nyo po, yung October 21, kung anong araw. Martes po, di ba? Oh, di mali agad? Sus Mariosep, liligaw mo pa yung kliyente ko sakasakali, di ba? Tsaka, sasabihin, Lunes ng umaga daw. Di ba? Magpapadala ng summoned letter. Oh, di ba? Sira ulo. Tapos yung imbitasyon nyo, Lunes din. Mali pa ng date. 21, dapat October 20, mga sira ulo. O, di ba? Halatang halata. Di ba? Gawa, type lang ng type, hindi man lang tumingin sa kalendaryo. Mga sira ulo. May binigay pa kayong numero. Di ba? Subukan nyo subukan yung tawagan. Wala akong sasagot dyan. Maniwala ho kayo sa akin. Mga sira ulo yan eh. Alam nyo, kahit kailan yan, pag tinawagan nyo doon sa mga numero na ginagamit nila, hindi yung sasagot yan. Bakit? Kasi pag sumagot sila, hindi sila handa doon sa inyong mga sasabihin. Malalakas lang ho ang loob niya na sila ang tatawag. Dahil sisimulan kayo na babaraging kagad kayo. Kagagalitan kagad kayo. Mga siraulo yan eh. Uunahan kayo ng takot niya mga yan. Pero pagka kayo tumawag sa kanila, wala. Baka nga ho unattended pa yan. Baka out of coverage area pa yan. Oh. Pag nag-ring niya, swerte. Totoo po. Siraulo yung mga yan eh. Kung ano-ano SIM card ang ginagamit. Oh, di ba? Nakit na nabalitaan nyo, di ba? Ayun po, sa mismo, sa PAOK mismo. Yung mga numero daw ho, yung SIM card na gamit sa Pogo, di gamit din ho yung mga bugok na yan eh. O, di ibig sabihin, konektado talaga ho, di ang Pogo sa mga bugok at abusadong online lending apps. Ano ang ginagawa doon sa pera? O, di nililinis. Ganun lang naman ho kadali pag dugtong-dugtongin yan, di ba? Money laundering po ang ginagawa niyo mga bugok na yan. Kaya nakita nyo, kaliwat kanan, padala lang ng padala. Maling pagpapautang eh. Ang tamang pagpapautang po, dapat alam nung nanghihiram yung obligasyon niya. Nangyayari, di pa tapos yung application, padadala na kagad. O, pag nalaman ho yung cellphone number is connected sa e-wallet, padadala na kagad yan. Wala na hong dalawa-dalawang salita yan. Mga siraulo yung mga yan eh. Diba? Paano ho sila nakapag-conclude na yung pong kliyenteng nanghihiram, pwede talagang pahiramin? Wala hong credit investigation. Walang verification. Walang evaluation. Hiningi ID. Ano makukuha mo sa ID? Diba? O sige, nandun yung picture. Diba? Nandun yung address. Bakit? Nagpupunta ba kayo sa bahay? Mariosep. Hindi ko maintindihan kung anong katangahan yan ginagawa ninyo. Diba? Tapos kayo lakas-lakas nyo magpapadala kayo ng ganitong mensahe, hindi naman kayo makakapunta. Diba? Mga duwag kayo eh. Malalakas lang ang loob ninyo dyan sa harapan ng computer ninyo. Diba? Pero yung pupuntahan, ito nga eh, diba? Hinihingi yung address nyo. Hindi nyo maibigay. Bakit? Duwag kayo eh. Kasi wala kayong alam isagot doon sa mga kliyente nyo pag tinanong kayo. Diba? Oh, lagi nyo ikakatuyan, online kayo nang hiram, online kayo magbayad. Mga siraulo. Eh kung gusto kayong di ba? Kaya nga, di ba, nag-utos ang SEC. Di ba? Na dapat meron kayong physical na office. Eh para saan yung physical office? Mga siraulo kayo. Kung hindi nyo papayagan magpunta yung mga kliyente ninyo, sige nga. Di ko alam kung anong, ewan ko. Siraulo talaga kayo. Di ba? Doon ho sa nagpadala ng mensahe na to, huwag niyo paniwalaan yan. Puro kalokohan lang yan, puro pananakot yan eh. Kasi meron ho tayong Supreme Court Administrative Circular 14-93, na lahat po ng juridical entity, meaning, ng juridical entity po, yung kumpanya or organisasyon. Okay? Pag sinabi pong organisasyon, ito po yung mga malalaking kumpanya yan. May kakayanan ho kasi yan magsampa ng demanda diretso. Okay? Ang tinatanggap lamang po na sigalot na inaayos ng barangay is yung pang-individual po na nasasako po ng isang municipality or isang city. Yun lamang po ang tinatanggap ngayon. Okay? Basta yan, malaking kumpanya yan or organisasyon. May kakayanan ho kasi maghabla yan eh.
Hindi na ho kailangan dumaan pa ng ano niya, ng barangay. Tapos saan kayo nakakita? Sila magpapadala ng summon sa barangay. Bay, sira ulo talaga, di ba? O di halatang walang alam sa batas. Walang alam sa procedure po ng ano, o sa proseso ng paniningil. Lalo sa pagpapautang, o di ba? Ba't nyo paniniwalaan ho yan? Huwag nyo hong stressin ang sarili ninyo. Kung ano ho'y nahiram nyo ho dyan, di ba? For example po, ang nahiram nyo is 10,000 pababa, ang sundin nyo po yung memorandum po ng ceiling on interest rate. Okay, now, ito. Pag malaki yan, yung ano, yung nahiram po ninyo, at wala naman kayo na pag-usapan, wala kayo pinag-agrihan, kung magkano yung dinisburse, yun ang ano nyo, bayaran ninyo. Huwag nyo hong stressin ang sarili ninyo. Kasi hindi makakapaghablay ang mga yan. Sasabihin ko sa inyo, sa katakot-takot, no? Na batas na sinaway niyan, abay, wala akong gagawin. Tsaka naghaharas ho yan. Ang laki ng interest. Mababaliktad ho sa korte yan. Hindi nga ho tutungtong ng korte yung mga bugok na yan eh. Ang alam lang ho niya mga yan, pananakot. Paulit-ulit kong sasabihin, mananakot lang ho ng mananakot yan para kayo istresin. Okay? Kaya lagi ko kayong hinihikayat, wag niyo silang tangkilikin. Kasi habang tinatangkilik niyo yan, habang nanghihiram kayo sa mga yan, hindi ho titigil yan. Dadami yan, parang kabuting lalabas. Di po ba? Kasi marami hong nagko-comment, dapat ipasara yan, dapat ipasara. Hindi ho ganun eh. Kung may gusto ho tayong mangyari, tulungan ho natin ang gobyerno. Di po ba? Sasabihin natin, may kakulangan ng gobyerno, may ganito, ganyan. Diba? Tayo nun, hiram naman to tayo ng hiram. Di po ba? Kung gusto talaga nating matigil yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan, wag ho natin silang tangkilikin. Okay? Magtulungan ho tayo. Diba? Yung gobyerno, tsaka po yung mga mamamayang Pilipino, para matigil yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan, dapat po itigil din natin. No? Yung panghihiram dyan sa mga yan. Kasi kaya ho nagsusulputan na parang kabuti ang mga yan, may demand eh. Marami hong nanghihiram talaga. Kaya ganyan ho, parami talaga ng parami yan. Kung gusto ho talaga natin na matigil at magsara yung mga bugo katabusan ng online lending apps na yan, wag ho natin silang tangkilikin. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.